Hello Aries, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Paula mensahe ni Aries ay the moon energy. Ayan. So, Aries, maaaring ang iba sa inyo rito ay may hinaharap na decision making, no? At ang advice sa inyo ng moon energy sa ngayon, now is not the perfect time to make a decision. Hindi ito yung tamang panahon para magdesisyon kayo kasi siguro nararamdaman din ninyo na nalalabuan pa kayo sa inyong sitwasyon. Maaaring hindi rin kayo sigurado kung anong direksyon ang tatahakin ninyo in terms of decision making at this time, no? So this is an invitation as well for you to listen to your intuition. This is also an invitation for you to listen to your intuition, follow what your intuition is telling you, kasi may mga divine guidance na binibigay o pinapadala sa inyo ang universe ngayon to help you na magkaroon kayo ng kalinawan sa inyong isipan, to help you decide or to help you na mapag-isipan mabuti, no, kung ano ang gagawin ninyo right at this moment. Maaari din na meron din kayong mga panaginip, no? So siguro meron din kayong mga dreams lately, and that is also another way of the divine universe giving you guidance, no? Kaya importanteng i-decode din yung ibig sabihin ng inyong mga panaginip. I-google ninyo yan, i-search ninyo kung ano yung mga elements na nakita ninyo sa inyong panaginip. I-google ninyo at marami kayong mababasa dyan, no? That will guide you, that will explain to you kung ano yung ibig sabihin ng inyong panaginip. Okay? So we have death energy. This is beautiful energy because death energy is ending and beginning, no? Energy. So meron dito mga magagandang pagbabago na magaganap sa buhay ninyo. These are positive changes happening sa buhay ninyo. Ginusto ninyo to. Maaring matagal na kayong gustong magkaroon ng pagbabago sa inyong mga sitwasyon. Kaya sa ngayon, gagawa na kayo ng move, no? You're going to take action para mag-create ng positibong pagbabago sa buhay ninyo. Yung mga pagbabagong ito could be in various areas of life, no? Depende sa inyong sitwasyon. Pwedeng pagbabago ito sa personal level, you know, sa mga paniniwala ninyo, perspective, mga ganun, or pagbabago ito sa outside reality ninyo, pwedeng ganun din. Maaaring meron kayong mga tatalikurang sitwasyon or isasarang pinto na sa buhay ninyo. Maaaring ito kunyari related sa inyong trabaho, sa inyong karera, relationship, pamilya, or anything na alam ninyong hindi na to nagsiserve ng inyong highest good. Yan ay tatanggalin nyo na sa buhay ninyo. Yan ay puputulin nyo na yung inyong connection with that, no? So, ito yon, no? You're going to create a change, a positive change in your life at this time, which is really, really beautiful kasi handa na kayong mag-embrace ng mga bago, no? Bagong sitwasyon, bagong buhay, bagong experience, no? Sa buhay ninyo. What else? We have King of Cups. Ayan. So, maybe you are going to embody the energy of King of Cups ngayon. You are going to be very intuitive, sensitive, very friendly, very calm, very wise. Napakagaling mag-advise. You know, you are a very good and compassionate listener. No, so yun si King of Cups, and maybe you are going to be dealing with someone, no, who is also embodying King of Cups, or baka kayo nga ito na mag-i-embody ng energy ni King of Cups. So pwedeng ganun din ang ganap. The world, wow, napakaganda, no? So punong-puno ng pagbabago ngayon ang sitwasyon ninyo kasi the world energy is also is about change kasi this is an ending and beginning energy. Si death energy ganun din, ano? Ending and beginning. Pero yung ending naman dito sa the world energy, this is
pagtatapos ng inyong mga, kunyari, mga kontrata, ah, pagtatapos ng kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan, ginagawa, pag-aaral, mga ganun ba? Or, relationship, no? Pagtatapos ng pagiging singlehood ninyo dahil kayo ay maaaring may engage na or baka kayo ay mag-aasawa na, yung may pag-level up ng inyong commitment with your person. Maaaring ganon, pagtatapos ng pag-aaral, gagraduate na, yung ganon, ano? Or pagtatapos ng kontrata or kung ano man task na meron kayo that you've been working for so long, no? Yung ganon. So, success, no? In other words, this is a time for success. No, this is a time for accomplishments and achievements, no, sa buhay ninyo, Aries. Kaya, this is such a very successful time sa buhay ninyo. At, meron din kayong sisimulan mga bagong chapter dito. Kasi, may mga bagong paparating din ng mga oportunidad sa buhay ninyo that's going to bring you an opportunity to start a new endeavor, a new venture, 'di ba? Yung ganon. Kaya good luck sa iyo. Meron din mga pag-aaral, no? Siguro dito na gagawin kayo, may bago kayong aaralin, may bagong course, may magko-continue kayo ng inyong studies. Yung mga ganon ba? Travel also, no? Pwede ninyong, siguro ang iba sa inyo dito is going to travel the world or across the globe or baka yung travel na yan, no? Regarding pag-aaral or baka yung travel na yan baka related sa pag-expand ng inyong business, yung mga ganon. So we have transform, rise above any situation, and become the best version of you. Okay? So parang na-mention ko na to kanina na baka ang iba sa inyo dito will start the change on a personal level, no? Baka magsisimula kayo ng magbago na kunyari pag-uugali, behavior, perspective, yung mga ganun ba, no? And you are going to to evolve into the best version of yourself. We have opportunity. There's no use looking for luck. It arrives at unexpected times, 'di ba? Kaya yung oportunidad dumadating sa atin sa panahon na kailangan natin ang bagay na yon. Kaya when opportunity knocks, diba, kailangan bigyan natin ng pansin agad. Pansinin natin, tignan natin, i-consider natin. Kasi kung anong lumalapit sa atin na oportunidad, yun ay para sa atin. No, kung anong lumalapit sa atin na oportunidad, yun ay meant for us. Diba? What else? We have rest and slow down and you don't have to solve everything today. Wag ninyong pinipressure ang sarili ninyo, Aries, no? Siguro kasi kapag may naisip kayong gustong gawin, gusto ninyo matapos ninyo agad, 'di ba? There are some things na kailangan tapusin agad, lalo-lalo na kung oportunidad ang nandiyo diyan. Okay lang, pero kung alam naman ninyong pagod na kayo, alam ninyong kailangan naman ng pahinga, alam naman ninyong hindi naman kailangang i-rush yan, or meron naman makakatulong sa iyo, then don't pressure yourself kasi pinapahirapan nyo lang din ang sarili ninyo yan, 'di ba? So ngayon, magpahinga kayo. Yun ang kailangan ninyo sa ngayon. Magpahinga because maybe kailangan ng katawan ninyo yan sa ngayon. Ano? Kailangan ninyo na mag-replenish ng lost energy ninyo. And always remember to take care or take extra care of yourself. No? Yun ang kailangan ninyo na lagi ninyong aalagaan ang inyong sarili para kahit marami kayo pang kailangan gawin, walang problema, magagampanan ninyo yan easily when you are in good shape. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.